akin sa napakaganda niyong building. Dati nung estudyante pa ako, pag nakasakay ako sa LRT, tinitingnan ko yung building niyo, buti pa kayo may elevator. Yun talaga yung papasok sa isip ko, no? Anyway, hindi kasama sa pisto, gusto ko lang sabihin. Makalat kayo may elevator kayo. Yun lang talaga inisip. Okay, gusto ko rin kayong pasalamatan sa pagpunta niyo dito. Hindi ako galing sa Aral Pinoy. Pero nalaman ko kasi sa organizer na kaya pala kayo nandito ay para tumulong sa Aral Pinoy. At yung pag-upo niyo dyan, yung pag-enjoy niyo dyan, nakakatulong kayo na magpaaral ng mga bata. Alam niyo ba yon? Totoo yun, oo. Kaya yung piyasang na isulat ko ay medyo may kinalaman doon. So huwag na kayo mag-expect ng hugot sa pag-ibig. Dahil wala ako nun. Wala ako nun. Kung ano sa ate mo, girl. Yun, eto na. Nakatayo sa loob ng siksikang bus. Nakarap sa malapad na bintana at nakatingin sa labas. Habang nakatapat ang bumubulusok na aircon sa pawisin kong likod. Habang nasisiko na ng katabi kong may kalakihan ng katawan, magrereklamo na sana ako. Pero nakita kita sa tabi ng kalsada. Nakaupo sa siramong wheelchair. Pansin ko agad na nawawala mong paa sa kanan at ang balat mong sugatan. At ang blankong mukha na nakatingin sa kawalan. Ano kaya iniisip mo? At sa bagay ng usad ng mga sasakyan, hindi ko naiwasang mapansin ang iyong tinitirhan, ang bahay mo. Kung bahay mong matatawag ang karton mong higaan, ang malawak ng mundo, walang pader, walang sulok, walang bubong, kundi ang langit, na kung umaga ay mainit, na kung gabi ay malamig. Paano kaya ang pinagkakakitaan mo? Bakit ka napadpad dito? Nabansagan ka tuloy na wala ng pag-asa, pero huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Narinig ko na rin yan. Walang pag-asa. May pader ang bahay namin, may sulok din, may bubong at may ilaw. Pero bakit mas maingay kapag kailangan ng katahimikan? At tahimik kapag kailangan may pag-usapan? Buti ka pa. Mas malawak ang mundo mo. Mas malaya, mas maliwanag. Buti ka pa. Pero alam ko, kung narinig lang kita mula sa labas, yan din ang sasabihin mo sa akin. Buti ka pa. Kailan nga bang masasabing mas mabuti na ang pamumuhay? Mas malaking bahay, gaano kalaki? Mas maraming ipon, gaano karami? May mga kasama? Paano kapag nagkamali? Ano nga ba ang pamantayan ng mas mabuting buhay? Kailan hihinto sa reklamo? Kailan titigil sa buti ka pa? Sa buti pa sila? Kapag nakahihigit na ba kung ikukumpara sa iba? O habang nasasaktan at naghihirap ang iba, ay nabubuhay ako ng maginhawa. Pero alam ko, hindi sa paghihirap ng iba, matatagpuan ang sagot sa buti ka pa, kundi sa paghihirap ng isa. Oo, sa paghihirap ng isa, na mula sa kanyang marangyang buhay bilang hari ng mga hari ay pinili, na manahan sa mundong puno ng hirap at pasakit. Upang bigyan tayo ng masaganang buhay at ganap, ng may ligaya at galak, na bago tayo magtangkang magreklamo, alalahanin natin ang kanyang sugatang balat, ang kanyang mga paa na hindi na makatayo dahil sa bigat. Alalahanin natin. Ang lahat ng ito ay ginawa para bigyan tayo ng pag-asa. May pag-asa ka. At mula sa paghirap ng isa at pagtanggap mo ng buhay na masagana, dito ka humugot ng itutulong mo sa iba. Pangako, hindi ka mauubusan kung sa kanya nagmumula. Pero sa ngayon, simulan mo sa pagtanggap sa kanya. Handa ka na bang ikaw naman ang tumanggap?